ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa amin ngayong dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayong naririto, upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami ay makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatiri pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo, at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa aking tipan, ikaw at ang inyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas
ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako, laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong ahadlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral ay di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayong natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagpaparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin,
ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng isang magandang tanghali. Ganon din po sa likuran ninyo, no? Pakibati din po sila ng isang magandang tanghali. Napakaganda po pagnilayan ang ating ebanghelyo ngayon nung sinabi ni Jesus na sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Kaya nga nainis ang mga Hudyo sa kanya. Kaya nga nagalit ang mga Hudyo sa kanya sapagkat kinikilala niya ang kanyang sarili na ipinanganak na siya bago pa ipinanganak si Abraham. Na ang sabi niya, ako na, at nakita niya si Abraham. Kaya kung ating pagninilayan sa ating buhay, maganda din na sabihin na pagnilayan natin ang ating ebanghelyo na bago pa naman tayo pinanganak o umiral sa mundong ito, andyan na ang Diyos na nananahan sa atin. Ibig sabihin po nito, alam ng Diyos kung ano ang magiging kapalaran natin at magiging kapalaran ninyo. Alam ng Diyos kung ano ang magiging buhay ninyo at magiging buhay natin. Alam ng Diyos na magiging pari ako, no? Alam ng Diyos kung ano man ang magiging ahantungan ng inyong buhay. Every single moment of our life, alam po yan ng Diyos. And God knows also na you will encounter also difficulties in life. Alam din ng Diyos na may mga mangyayari din siguro na hindi mga kaaya-aya sa buhay natin. Alam din ng Diyos na magkakaproblema din tayo, di ba? Alam din ng Diyos na siguro sa panahon ay masasaktan din tayo, magkakaroon din tayo ng mga pagsubok sa buhay. Alam po yan ng Diyos. Siguro alam din ng Diyos na darating din ang panahon na ang relasyon mo sa Diyos ay manlalamig din. Alam din siguro ng Diyos, marahil na sa pagdating ng panahon ay tatalikdan mo rin ng Diyos, ngunit babalik ka rin sa Kanya. May mga nanlalamig man ang relasyon sa Diyos, ang relasyon niyo sa Diyos, pero balang araw, alam din ng Diyos na babalik ka rin sa Kanya. Diba? Siguro may mga deboto ngayon na nanlamig, kamakailan, na nanlamig ang relasyon niya sa Diyos, pero ngayon, bago magsimana Santa, tumanggap ng sakramento ng pangungumpisal, nagbalik loob sa Diyos. Alam po yan ng Diyos. Sapagkat sabi niya sa ating ebanghelyo, bago pa man ipinanganak si Abraham, ako na. Bago pa man pinanganak ka at umiral ka sa mundong ito, na tayong lahat, andyan na ang Diyos. Pero ano po yung kagandahan nito, na sometimes in our life na alam ng Diyos na sa buhay natin na manlamig ang ating relasyon sa Diyos, na may mga araw na tinatalikdan natin ang Diyos, na may mga araw na binigo natin ang Diyos. Alam niyo po ba ang hindi nagbabago? Yung katapatan ng Diyos sa inyo at sa atin. Yan po yung hindi nagbabago sa Diyos. Ikaw nagbago ka, ako nagbago ako. Sabi ko nga sa inyo, marahil nanlamig ang ating relasyon sa Diyos, pero hindi nagbago ang katapatan ng Diyos sa inyo. Hindi nagbago ang kanyang katapatan sa kanyang pagmamahal sa atin. Hindi nagbago ang kanyang katapatan na ikaw at ako ay kaawaan ng Diyos. Yan po ang hindi nagbabago sa Diyos. Tapat siya na protektahan ka. Tapat siya na He will guide you. Tapat siya higit sa lahat sa pagmamahal at pag-ibig sa iyo. Tapat siya na ikaw ay kaawaan. Yan ang hindi nagbabago sa Diyos. No? Na kahit ilang beses nating binigo ang Diyos, pero dahil sa kanyang katapatan, hindi kanya binigo. Na kahit ikaw ay nagbago, nanlamig man ang relasyon mo sa Diyos,
yung katapatan na magparamdam pa rin ang Diyos sa iyo, ang kanyang pag-ibig at kanyang awa, hindi po niya pinapawi sa iyo. Tapat ang Diyos sa iyo, kagaya ng ating unang pagbasa, ating narinig ang katapatan ng Diyos doon kay Abraham. Ating narinig kung gaano ang pagmamahal at awa ng Diyos doon kay Abraham. Ganun din sa buhay natin. Nanlamig man tayo, binigo man natin ang Diyos sa buhay natin, pero ito lang ang hindi magbabago sa pagtingin ng Diyos sa inyo at sa atin, yung katapatan niya. Tapat ang kanyang pagmamahal sa iyo, tapat ang kanyang awa sa iyo, tapat ang kanyang pag-ibig sa iyo magpakailanman. Kaya mga kapatid, iniimbitahan ka ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na Jesus na Nazareno. Kung naging tapat man siya sa iyo, sana hindi rin magbago ang katapatan mo sa Diyos. Sana kung anuman ang nasirang relasyon na meron ka sa Diyos ngayon, bago sana magmahal na araw, bago sana magsimana santa, sana ito yung sariwain mo ulit, baguhin mo ulit, sariwain mo ulit ang pagkakaibigan at katapatan mo sa Diyos. Huwag mong kalimutan, nagbago ka man, binigo mo man ng Diyos, tinalikdan mo man ng Diyos, pero naging tapat sa iyo ang Diyos. Kaya itanong mo din sa sarili mo, kumusta kaya ang katapatan ko sa Diyos? Magsitayo pong lahat at atin ngayong ipagpatuloy ang banal na misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya at katapatan habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama at mapuspos ng kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon,
tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito ay pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapus ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari
o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa aming pakikinabang ng iyong banal na katawan, pag-ibig mong alay sa tanan, sa aming masumpungan, Panginoon, iyong ilumim ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pawin, aming puso'y iyong panatagin. Ang dugong inialay, handog sa amin ay buhay. Nawa kami maging daan ng paghilom sa iyong bayan. Panginoon, iyong inumin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pawin, aming puso'y iyong panatagin. Mananawa ng pag-asa, liwanag sa aming pangamba. Panginoon, iyong inumin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pawin, aming puso'y iyong panatagin, dusa't sakit iyong pawin, aming puso iyong panatagin. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion,
at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagpasalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,